So guys, para sa may mga diabetes dyan, lalo na type 2 diabetes, ah, ito lang advice ko, pinakasimple lang. Ah, Dalawa lang pipiliin mo. Kung gusto mo maggamot, gagamitan ng gamot, pwede. Pwedeng bumaba ang sugar mo. Pero kung gusto mo rin ng natural na mga pamamaraan, so pwede rin. So kung ako papipiliin ako, ang pipiliin ko talaga yung natural. Natural na pamamaraan. Kasi bakit? Pag pipiliin mo yung natural na pamamaraan, yung magpapasting ka lang, exercise, jita, tsaka tulog lang, yung katawan mo hindi masisira. So walang epekto sa katawan mo, walang side effect. Hindi masisira yung kidney mo, hindi masisira yung atay mo. Kasi pag naggamot ka, ito ang katotohanan pag nag-maintenance ka ng gamot sa mga diabetes. Halimbawa, nag-metformin ka, nag-sitagliptin ka, nag-glimepiride ka, nag-gliclazide ka. Yun sila may mga may mga side effect. At saka yun sila, hindi talaga yun sila mga cure ng diabetes. So, yan ang katotohanan. Kahit mga doktor, kahit tanungin nyo, hindi yan ang gamot ng diabetes ang mga nireresita. So, wala pang isang tablitas na pag inumin mo, mawawala na yung diabetes mo. Yung mga gamot na niresita ng doktor, pang alibyo lang yan. Pang temporary lang na bababa yung sugar mo. Katulad ng metformin, binibigay yan ng doktor para maging insulin sensitive yung cells mo. Yun yung purpose ng insulin, magiging insulin sensitive yung cells mo kahit papano, para maibsan yung sugar na umiikot sa katawan mo. Yan yung purpose ng metformin. So temporary lang siya. Pag hindi ka uminom ng metformin, babalik agad doon sa kasi ang pinaka root cause talaga ng diabetes, type 2 diabetes, pagkain. So ang pinaka natural na the best na solusyon, bawasan mo yung kinakain mo. Una, magfasting ka, tapos magjita. Yun yung pinaka the best na hindi masisira yung katawan mo. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, hindi ko pinipilit yung mga suki ko, mga pasyente ko na mag-fasting kayo, mag-jita lang kayo, wag kayo uminom ng gamot. Hindi ko pinipilit. Ito, personal knowledge ko lang, personal na mga nire-research ko ba. So, kahit yung doktor mismo, alam nila na yung mga gamot na yan, na mga binibigay, temporary lang siya na mga alibyo. Hindi talaga siyang gamot talaga na mawawala na yung diabetes mo. So ang pinakaano pa nito, sa kalauna na taon-taon na iniinom mo ng gamot, tapos hindi mo binabago yung jita mo kasi doon ka na nakadepende sa gamot. Pag doon ka na nakadepende sa gamot, tapos kain ka pa rin ng kain kasi sabi mo na may gamot naman ako kaya pwede ako kumain. Yun yung pinakamali doon. Kalaunan, yung mga gamot na yun nagkakaroon ng side effect, tapos nagiging yung mga ibang gamot na yun, hindi na siya magre-respond sa katawan mo. Tsaka kalaunan yung kidney mo apektuhan na, yung liver mo maapektuhan na. Kasi ang pinaka root cause talaga ng diabetes, type 2 diabetes, ang pagkain. So ang pinaka solusyon talaga, the best na solusyon, bawasan mo yung kain, pababain mo yung mga kinakain mo, lalo na mga carbohydrates. So ano ang carbohydrates? Tinapay, kanin, bawasan mo yan. Yan talagang pinakadabis. O di kaya mag-fasting ka pa. O di kaya 2 times a day ka na lang kumakain sa isang araw. So pag kaya mo na 2 times a day, once a day, para bumaba talaga sugar mo. So may tamang pag-fasting. Hindi siya basta-basta na gagawin mo fasting ka lang dyan na walang programa na susundin.
Kailangan may tamang programa na susundin para makuha mo yung tamang hindi ka mapasama. Kasi pag hindi tama yung pagpasting mo, pwedeng mapasama ka, lalo na pag may diabetes ka na, tapos fasting ka ng fasting, tapos walang nagtuturo sa iyo kung paano ang tamang fasting. So ito lang payo ko, pag the best talaga yung natural na pamamaraan. Yung pamamaraan na tinuturo ko na natural, ng fasting, exercise, nutrition, herbal, vitamins, tapos sleep. So, tapos yung iba naman, pag ayaw talaga nila sa yung programa ko, gusto nila piliin yung mga gamot, mga medication, pwede naman, kasi libre naman ang tao pumili ng choice niya kung anong gusto niya. So sinabi ko lang na ganito ang mga pros and cons sa natural na pamamaraan at saka yung mga conventional na pamamaraan. Yung conventional na pamamaraan, yun yung bibigyan ka ng gamot, maintenance, tapos unti-unting kada every 6 months, every yearly, mag-iiba yung gamot mo kasi nag-iiba na yung mga may mga side effect. Kaya yung mga gamot na yan, iniiba-iba ng doktor yan. So kailangan mga nilalaboratory ka pa, tapos iniiba-iba ng doktor para hindi ka ma-immune doon, hindi ka magde-develop ng yung mga bad effects ng isang klaseng gamot. So yun lang guys, para sa akin, the best pa rin yung natural na pamamaraan. Kasi hindi masisira yung katawan mo. Yung fasting, regular intermittent fasting tawag doon. Kahit gawin mo yung lifetime na yan, hindi masisira yung katawan mo, bagkos magiging mahaba pa yung buhay mo, kasi kakaroon ka ng nade-develop yung katawan mo sa nade-develop yung mga fighting ability ng katawan mo. So yun lang guys.